Mula Naga City, nagbiyahe ako papunta Sorsogon para magpasa ng payroll at alas 7 na nga ng gabi ako nakarating sa opisina. Pagkatapos ko magpasa ng payroll sa opisina, nagchat nga pala yung kapatid ko, nagyayaya siya na kumain daw kami sa Paris doon sa pier. Kaya pagkatapos ko magpasa ng payroll, nandito na nga ako sa pier ng Sorsogon. Tamang-tama, gutom na rin ako kaya hindi ko na palalampasin ang pagkakataon na magpalibre ako ng Paris sa aking kapatid. At ngayon, hinahanap ko na nga kung nasa na nga yung kapatid ko. Nagchat ako sa aking kapatid kung saan na siya banda, sabi nandito na raw siya. Sa wakas, nakita ko na rin yung aking kapatid, siya yung tinuturo ng araw sa video. Yan yung aking kapatid, kahit ako yung panganay pero mas malaki at mas matangkad ang kapatid ko kaysa sa akin. Heto, bibili muna kami ng mga street food dito sa may pier ng Sorsogon City. Iba't ibang mga street food ang mabibili dito sa pier ng Sorsogon City. Merong barbecue, fishball, kikiam, kikwik at iba pa. Hindi ko na isa-isa lahat at baka abutan pa tayo ng bukas sa pagkukwento ko dito. Ayan ako, naka-jacket ng pula, busy-busy sa cellphone kahit wala naman ako ka-chat. Pinapanood ko lang kasi yung mga nirecord kong video kanina na pang-edit ko dito sa vlog. Naka-order na nga yung kapatid ko ng pares, kaya heto kakain na muna kami ng pares. At heto, susubok na ako ng pares. Ang sarap talaga pag libre. Salamat nga pala sa kapatid ko kasi siya nag-sponsor nito. Ito nga pala ang tindahan ng pares dito sa pier ng Sorsogon City. Madaming bumibili ng pares dito. Pagkatapos namin kumain ng pares, napadaan kami dito sa nagtitinda ng palamig. Mahilig kasi ako bumili ng palamig. Kahit kulay black yung favorite color ko, pero pagdating dito sa palamig, mas pinili ko yung kulay pula kasi parang mas masarap ang kulay pula. Pagkatapos ko bumili ng palamig, heto lakad-lakad muna kami sa pier ng Sorsogon. Ang ganda dito sa pier, ang sarap tumambay dito kapag gabi. Hindi ka dito magugutom kasi ang daming mabibiling pagkain dito sa pier. Maliban na nga lang kung wala kang pera kasi wala kang pambili. Ako nga pala yan na nasa video, umupo muna ako habang iniinom ang palamig pagkatapos ay tumayo para maglakad-lakad. Shoutout nga pala sa kapatid ko na kasama ko ngayon naglakad-lakad dito sa pier. Siya yung nakakulay yellow at ako naman yung nakakulay pula na jacket. Pagkatapos nga namin maglakad-lakad, inisipan ulit ng kapatid ko na bumili ng street food dito sa may pier. At syempre magpapalibre ulit ako sa aking kapatid. Heto, kumakain na ako ng street food na binili ng kapatid ko kanina. Sabi ko nga pala sa kapatid ko, kunan niya ako ng video habang kumakain kasi gumagawa ko ng vlog. Ayan si Maki, ang pobreng vlogger nyo, sarap na sarap kumain ng street food. Where's Sorsoganon? Of course, sa pier ang tambayan namin kapag gabi. Yung nakikita nyo sa video, ito nga pala yung tindahan ng mga street food dito sa pier ng Sorsogon. At dito na nga nagtatapos ang pamamasyal ko sa pier ng Sorsogon. Oras na para umuwi. Bago nga pala magtapos ang aking vlog, isingit ko nga pala itong video about sa bag ng aking kapatid. Nung tumambay kami sa pier, naikwento niya na meron siyang bag na hindi na ginagamit kasi sira daw ang zipper, hindi na daw nagsasara. Sabi ko sa aking kapatid, hingin ko na lang yung bag niya, ipapaayos ko na lang sa mananahi, papalitan ko na lang ng zipper. At ito na nga, hawak ko na nga yung bag na hinihingi ko sa aking kapatid. Tinitingnan ko siya, okay pa naman siya. Wala pa naman ibang damage kundi zipper lang talaga. Habang tinitingnan ko siya, bigla ako may naisip. May maganda akong naisip gawin dito. Wala naman nagturo sa akin ng teknik na ito, basta bigla ko na lang naisipan ito. Umalis muna ako saglit para kunin ko muna yung plies sa lalagyan. Ayan, hawak ko na yung plies. Sa pamamagitan nito, kaya ko na ayusin yung sirang zipper nitong bag. Iipitin ko lang ang zipper na ito ng plies dito banda sa may gitna. Ayan, subukan na nga natin kung okay na yung zipper. Ayun, okay na nga siya. Wow, ayos na yung zipper. Naayos na, hindi ko na kailangan dalhin sa mananahi. Hito, okay na siya oh. Ngayon yung kabilang zipper naman yung aayusin ko kasi sira din yung kabilang zipper. Gaya ng una kong ginawa, iipitin ko rin ng plies ang gitna nitong zipper na ito para maayos na ito. At hito, buong lakas ko nang ginamit sa pag-ipit nito at nagkakaduling-duling na ako. At ngayon, subukan ulit natin kung ayos na ang kabilang zipper nitong bag. Wow, ang galing! Ayos na kaagad. Ang ganda pala ng naisipan kong idea. Nakatipid na ako sa pagpapatahi nito. Ngayon, hindi ko na kailangan ipatahi itong bag. Ngayon, naayos ko na ang zipper nitong bag. May bag na rin akong magagamit. Ang dali lang pala ayusin ang zipper na ito.
Bagong-bago pa itong bag na ito, wala pang ibang sira, zipper lang talaga. Buti hiningi ko ito sa kapatid ko at naayos ko rin, kayang-kaya ko naman pala ito ayusin. Ngayon meron na akong bagong bag na magagamit sa pagpasok ko sa work. Ngayon excited na ako pumasok dahil meron na akong bag. Ako'y papasok na sa work, sasakay na ako sa aking motorcycle. Heto, nakasakay na ako sa aking motorcycle. Ako'y babiyahe na mula dito sa Kasiguran papunta sa Naga. Sa sobrang excited ko nga pala pumasok sa work dahil mayroon na akong bagong bag. Nakalimutan ko nga pala na magsuot ng sapatos at pantalon. Kaya heto, bumalik ulit ako para magbihis. Magsusuot na muna ako ng pantalon at sapatos at pagkatapos ako'y babiyahe na papunta sa Naga. Hanggang dito na muna ang aking video. Ako'y magpapaalam na. Hanggang sa susunod na mga vlog. Paalam!